Tuwang-tuwa ang 72 na mga alagad na Jesus na kanyang sinugo ng dala-dalawa. Bakit? Sapagkat sila ay nakapagpapalayas ng mga demonyo. So bahagi ho, isang pagkilala na huwag nating kalimutan na there is a presence of evil. Huwag nating isang tabi yung katotohanan na ito. Maliwanag ko yun kahit na makita natin sa ipinahayag sa unang pagbasa sa aklat ni Job. Sa aklat ni Job, kung inyong makikita, ay ito ay nagsimula yung aklat ni Job sa pag-uusap ng Diyos at ng demonyo. So bahagi ho, at kanilang pinagtatalunan kung katulad ni Job na halimbawa na kahit na siya ay dumanas ng anumang uri ng kabigatian at kahirapan, ay nananalig pa rin sa Diyos. Kasi yun ang akala ng demonyo eh. Kaya lamang ka nananalig kasi ibinibigay ng Diyos ang lahat ng hinihingi mo. So yung halimbawa na ibinigay kayo ay alin? Siya nananalig kahit na siya ay pinadanas. Pumayag ang Diyos na gawin ng demonyo yung anumang uri na kahirapan at kabigatian kay Job. Sapagkat alam niya maliwanag na rin, pwede pa rin siyang piliin ni Job. So bahagi o yun. Kaya nga sabi nga nung nakaraang linggo, ay nasa atin yung pagpili para sa Diyos o para sa demonyo. Pero yun, yung makita natin na mayroong demonyo. Pero sa pigali, kapag sinabi natin evil, ay alin? The absence of good. Kaya may demonyo, may kapahamakan, may kahirap, mayroong kasamaan. Bakit? Kasi gawa ng kawalan ng kabutihan. Yun ang kasamaan eh. No? Yung an absence of goodness. Bahagi o yun. Kaya kapag sinabi natin physical evil, halimbawa, nawalan ka ng kamay, physically evil. Bakit? Wala kang kamay eh. Dapat mayroon ka nun. Pero dahil nawalan ka, there is a presence of evil. Nawala yung kabutihan. Kaya bahagi ho, makita ho natin, kasi supposed to be, tayo ay, sabi nga ho natin, lalong-lalo na tayo, we are the image and likeness of God. Tayo ay kamukha ng Diyos. Kapag nawala yung pagiging kamukha ng Diyos, there is an absence of goodness. There is an absence of God. Kapag nawala ang Diyos at ang kabutihan, ano yung naroon? Hindi kawalan, kundi alin? Evil. So, evil is alin? Kawalan. The very fact that there is an absence of good. Kaya, may evil. May kasamaan. Bahagi ho ito na kung saan ay makita ho natin. Kaya, kinakailangan ay alin? Huwag nating hayaan na manatili sa atin ang kawalan ng kabutihan. Or else, sinong papakainin natin? Ang pinapakain natin ay ang demonyo.
Yun nawa ang makita ko natin. Kaya bahagi rin ng pagkilos na kung saan ay, well, sabi ko nga, isang pagkakataon din na nabanggit ko na rin, hindi ko naman masyadong ina-announce na yung ako po yung tinalaga ng simbahan bilang isa sa mga exorcist ng diocese. So, bahagi yun. Lately lang naman, itong taon lang na ito. So, dumating sa akin yung appointment, pero ito ay mula pa noong July, August, September, October. Kami po yung 4 sa diocese. Ako po yung pinakabago. Pero pagkakataon na kung saan yan, makita natin, pagkakataon na kung saan ay makita natin, ang kasabi nga natin, liberation and exorcism. Kasi yun ang trabaho ng demonyo gapusin tayo. Hindi natin pakinabangan yung biyaya na pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya din po, kung tusin po, malalim yung pwede natin gamitin ang paghinilay, pero wag ko kayong magtaka kung bakit ko ang kalimitang ginagamit ko ay prayer of exorcism. Kasi hindi naman lahat ng pare ay pwedeng gumamit ng prayer of exorcism. Katulad ng mamaya, yung pag-bless natin ng mga images, ang ginagamit ko ay prayer of exorcism. Bakit? Kasi ang pwede lang gumamit noon ay ang mga exorcist. Pwedeng mag-blessing sino mang pare. Kaya lang, hindi niya pwedeng gamitin yung prayer of exorcism. Ako naman ay tinalaga ng diocese, kaya ang ginagamit ko na rin ay prayer of exorcism. So bahagi yun, makita natin yung alin, yung patuloy na pagliligtas ng Diyos. Tunay na makita natin yung epekto ng pagliligtas ng pumikaw ay isang bahagi na makita natin na rin. Pagkapalaya sa masamang espiritu. Unknowingly, bahagi mo doon. Sample lang mo, Kasi halimbawa, yung sinasabi natin na, yung may third eye, ano yun Kung tawagin na window yun ay bintana. Kaya dapat kapag kayo ay may third eye, pinapasarado ninyo. Bintana yun na pwedeng pumasok ang masamang espiritu. Marami pa akong tutuusin, sapagkat hindi natin namamalayan. Kaya isa ko sa mga idinudurog natin, kaya rin noong panahon ng nobinaryo, ay tayo ay ginamit na rin natin yung mga panalangin yung deliverance and protection. We have to protect ourselves. Sapagkat may mga taong hindi natin na namamalayan at maaari hindi nila namamalayan na they are uttering curses. Nagbabato sila ng sumpa. Bahagi ho yun. Kung minsan sinasabi nga na, paano mo malalaman kung ikaw ay sinusumpa ng ibang tao? Pagkakataon na hindi natin talaga, pagkat kung minsan hindi niya pinapaalam. Kaya ano yung pwede natin gawin? Prayer of protection. Prayer of protection. Bahagi ho naman. Meron naman ng prayer of protection kahit hindi kayo exorcist. Pero sana makita natin, meron mo kasi sight,
lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, yung Amoy.ph, Archdiocese of Manila, Exorcism, Office of Exorcism.ph. So, kaya ang tawag ay Amoy, AMOE.ph, Archdiocese of Manila, Office of Exorcism. Mayroon sila mismong page. No? Mayroon din ng organisasyon, kung tawagin ay PASI, no? Philippine Association of Catholic Exorcists. Bahagi yun na kung saan ay idinudulog natin. Pero ano yung isa sa mga epekto kapag pinalaya sa masamang espiritu? Kagalakan. Pero bahagi yun na kung saan ay maging aware tayo. Sabagat kuminsan ay hindi natin namamalayan, no? Kasi may tinatawag ko halimbawa natin, mayroong ngayon lumalaganap, yung satanic rosary, no? Rosaryo, no? Pero satanic, bakit? Yung krus ng rosaryo may ahas. Kaya mag-ingat tayo. Hindi natin namamalayan ganun ang demonyo, no? Tusok, no? Hindi niya ipinapaalam na ikaw ay infiltrated. Hindi niya ipinaalam na ang ginagamit mo pala ay hindi nakaayon-ayon sa harapan ng tao may kapal. Bakit? Kasi baka hindi tayo nagmamasid. Surely, if you are in the presence of God, you will know the presence of evil. Automatic ko yun. At hindi mo namamalayan yung presence of evil, you are not in the grace of God. Kung ikaw ay nasa grasya ng Diyos, sigurado yun malalaman mo kung nasaan yung kalaban mo. Nasa grasya ka ng Diyos eh. Bakit? Evil is the absence of good. Makikita mo, walang good yun eh. Kaya anong nandiyan? Evil. Kaya napakahalaga po yung mga, kung tawagin natin, acts of piety. Lalong-lalo na sa karangalan ng mahal na Birhen ng Maria. Kaya naisin natin palakasin yung ating debosyon sa mahal na Birhen Maria. Kasi sabi nga natin, wala tayong pinaka-base na debosyon. At ang dami naman nagpupunta sa Intramuros. Oo nga. Nung hindi na tayo kasama sa pinapupunta, nasaan yung debosyon natin sa mahal na Birhen ng Dilaon? So kaya po, bahagi yun ng pagkilos, no? Even before na hindi tayo pinasasama, no? Ay inintroduce na po natin itong First Saturday devotion para maging maliwanag sa atin na makita sa atin yung ating yung pinaka-base, no? Na makita natin na malalim talaga yung devotion natin sa mahal na Birhen Maria. Ano pa? Yung mga grupo sa karangalan ng mahal na Birhen Maria, kung mabubuhay pa natin yung mga grupo na sa pangalan ng mahal na Birhen Maria, no? So yung mga dati yung mga grupo, no? na mga nangamatay na yung miyembro sa karangalan ng mahal na Birhen Maria. So kung ma-revive natin yun, o kung hindi man, mag-create tayo ng ibang grupo sa karangalan ng mahal na Birhen ng Maria. So, katulad ng halimbawa ng wala na tayong, kung tawagin natin na yung mga Legion of Mary, no? Wala na. No?
Wala nang nagdarasal ng mga Legion of Mary. Nasaan na yung mga Legion of Mary? Wala na. So pwede natin buhayin yun para masabi natin yung karangalan ng bahagi o noon. Kaya nga sabi na natin, nasaan yung presence of good? Nawala. Anong nagpuwapig sa presence of good? Kawalan. Kaya kinakailangan mag-create tayo. Isang bahagi o yun na makita natin sa karangalan. Sapagkat isa po sa mga maliwanag na dumaban kay Satanas si alin? Ang mahal na Birheng Maria. Saan natin nakikita yun? Ay di sa aklat ng Genesis, sa image ng alin? Ng Immaculada Concepcion. Ano yung image ng Immaculada Concepcion? Inaapakan ng mahal na Birheng Maria ang ulo ni Satanas. Inaapakan. Hindi kasama. Kasama niya, pero inaapakan ng mahal na Birheng Maria ang ulo ni Satanas. Kaya, pagkakataon mo yun, kung malalim yung ating debosyon, isa po, pinakamalakas, ay yung debosyon natin sa mahal na Birheng Maria. Kasama na rin yung debosyon natin kay San Jose. Kaya isa rin nung pangalan ni San Jose rin, Terror of Demons. Sino ba? Yung Archangels. San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Lalong-lalo yung San Miguel. Kapipiyesa lamang ng September 29 noong nakaraang linggo. So marami pa akong nutusin si Padre Pio. Debosyon sa mahal na dakilang awa ng Diyos. Si Sister Faustina. So ilan po yan sa mga makita ko natin. Mabahagi o. Kapag hindi natin pinapansin yan, baka namamayagpag. Bakit? Ay hinahayaan natin sa pagkilos na ito na kung minsan hindi natin namamalayan na alin, nasisingitan na pala tayo. Nasisingitan na pala tayo. Bakit? Kasi hindi lamang sa kawalan ng kaalaman, ngunit dahil saan wala tayo sa grasya ng Diyos. Kasi automatic yun eh. If you are in the grace of God, surely, makikita mo at magiging aware ka at magiging maingat ka at the sight of evil. At yun naman yung makita natin yung alin, yung kagalakan na naranasan ng mga 72 na alin, kasi nakapagpapalaya sila ng masamang espiritu. So, bagamat hindi lahat naman tayo exorcism, paano yun? Bahagi yun. Huwag ninyong hayaan na alin, na unti-unti kayong pasukan ng masamang espiritu. Kasi, hindi natin kumisa namamalayan. Kaya dapat maging aware tayo. Maging aware tayo. At sana kung maging aware tayo, makikita ninyo, magagalak din kayo kapag naintindihan ninyo yung naranasan ng 72 disipulo. Pero ano yung isa lahat na makita ko natin? Kasi ito, yung pagpapalaya sa masamang espiritu, pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga duka alin. Ito ay alin, mga signs ng alin, ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung mga tanda ng alin. Higit sa lahat, yung isang mas malaking biyaya. Ano yung mas malaking biyaya? Kayo, tayo, ay nakasulat ang ating pangalan sa langit. Yun ang higit natin ikagalak. Pero ibig sabihin, mas lalo natin mararanasan yung kagalakan
na ang mga pangalan natin nakasulat sa langit, gawa ng mga bagay na nakita natin, katulad ng pagpapalayas ng masamang espiritu. Yun ay alin? A clear manifestation na alin? Ang pangalan natin ay nakasulat sa langit. Hindi sa impyerno, sa langit.